Ang Mayaman Kong Asawa Kabanata 1861 hanggang 1870 Isang Primordial Spirit Strike. Hindi umimik si Chinyu at malamig na tumingin kay Tong Haoyang. Ikinawit ni Tong Haoyang ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, nakita ko ang kaluwalhatian ng magulong katawan. Ngunit ang kaluwalhatiang iyon ay wala sa iyo. Nasa si Shio. Sa pagbanggit kay si Shio, muling tumaas ang galit ni Chinyu. Ang mga salita ni Tong Haoyang ay nakaantig sa masakit na bahagi ni Chinyu, at ang kanyang galit ay umabot sa sukdulan nito. Tumingin si Tong Haoyang kay Chinyu at sinabing, mayroon akong isang lihim na pamamaraan na maaaring sumilip sa hinaharap. Sa kasamaang palad, ikaw at ako ay nag-away ng 12-dosenang beses sa ating kamalayan. Napakababa ng tsansa na manalo ka. Kaya mayroon akong kalamangan. Kalokohan ang sinasabi mo, malamig na sabi ni Chinyu. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Tong Haoyang. Tinitigan niya si Chinyu, at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay mabilis na tumataas. Nakaharap sa isang magulong katawan, natural na hindi nang ahas si Tong Haoyang na maging pabaya. Itinaas niya ang kanyang panloob na chi sa sukdulan at bahagyang humakbang sa lupa. Ang mga sinag ng liwanag ay natipon sa ilalim ng kanyang mga paa. Si Chinyu ay hindi nagsasalita ng walang kaparirikon. Itinaas niya ang kanyang kamay at inihagis ang 10,000 spell-breaking punch. Kasunod nito, ang nakakatakot na golden light ay bumaril kay Tong Haoyang. Alam ni Tong Haoyang kung gaano kakilakilabot ang magulong katawan. Kaya hindi siya naglakas loob na kunin ito ng direkta. Sa halip, mabilis siyang umatras at sumalungat gamit ang isang lihim na pamamaraan sa pagtatangkang talunin si Chinyu. Gayunpaman, ang lahat ng mga lihim na pamamaraan ay tila mahina sa harap ng malakas na pisikal na katawan ni Chinyu. Si Tong Haoyang ay hinampis ng kanyang palad sa isang tabi. Nagsimula ang labanan sa isang iglap. Sa pag-asa sa kanyang malakas na pisikal na katawan, ang bawat suntok ni Chinyu ay masasabing mapanira, at patuloy nitong winasak ang buong espasyo. Sa pagtingin kay Chinyu, na malapit ng mabaliw, naging seryoso ang mukha ni Tong Haoyang. Patuloy siyang bumubuo ng mga selyo gamit ang kanyang mga palad at nagpakawala ng nakakatakot na banal na kinang upang pigilan si Chinyu. Si Chinyu ay hindi gumamit ng anumang magarbong pamamaraan. Ang mga ginintoang ilaw ay magkakaugnay, at ang kanyang panloob na chi ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Itinaas niya ang kanyang malaking palad at binalot ng malakas na puwersa ang buong espasyo, iniwan si Tong Haoyang na walang mapagtatagwan. Biglang nagsikip ang mga mag-aaral ni Tong Haoyang. Bigla niyang itinaas ang kanyang palad at agad na nagbuga ng liwanag sa ilalim ng kanyang mga paa. Itinaas niya ang kanyang mga kamay para tanggapin ang nakakatakot na pag-atake ni Chinyu. Sa sandali ng pakikipag-ugnay, ang nakakatakot na panloob na chi na pinakawalan ni Chinyu ay nagsimulang maglaho, at lahat ng bagay sa paligid ay tumahimik. Gayunpaman, si Tong Haoyang ay hindi kasing relaxed gaya ng kanyang naisip. Bahagya siyang napabuntong hininga, at mas naging solemna ang kanyang ekspresyon. Ito ay ang lihim na pamamaraan ng pamilya Tong na tinatawag na kamay ng divinization. May bulong-bulungan na madali nitong matuno ang anumang pamamaraan sa mundo. Ito ay nilikha ng isa sa mga ninuno ng pamilya Tong at napakalakas. Walang pag-aalinlangan, ginamit ni Tong Haoyang ang parehong paraan kahapon para lutisin ang suntok ni Chinyu, kabilang ang pag-atake ni Cao Huang. Ang mga tao sa paligid ay lahat ay namangha sa mahiwagang pamamaraan na ito, ngunit walang pakialam si Chinyu. Siya ay walang katulad na makapangyarihan at tanging pagpatay lamang ang iniisip niya. Parang walang makakapidyaw sa kanya. Si Tong Haoyang ay paulit-ulit na pinilit na bumalik. Kahit na nasa kanya ang kamay ng divinization, siya ay nasa isang malungkot na estado at tila hindi ito kayang tanggapin. Sa pagtingin sa walang katulad na makapangyarihang si Chinyu, alam ni Tong Haoyang na hindi niya mapapatuloy ang ganito. Kung hindi, hindi na ito tagumpay o pagkatalo kundi buhay at kamatayan. Bahagyang ibinuka ni Tong Haoyang ang kanyang bibig at iniluwa ang essence chi. Sa isang iglap, ang kawalan ay nanginig at naglabas ng banal na kapangyarihan. Ang kanyang katawan ay naging isang malaking stone tablet na simple at misteryoso na parang gusto nitong basagin ang galaxy. Isang nakakatakot na panloob na chi ang patuloy na nagmula sa stone tablet.
Parang misteryosong ulan na patuloy na tumatama sa katawan ni Chinyu. Ito ay isang napaka-misteryosong pamamaraan, at ang panloob na chi na ibinubuga ng stone tablet ay mas malakas. Si Chinyu ay napuno ng dugo kahit na nataman lang siya ng ilang beses. Kahit ang kanyang nakakatakot na pisikal na katawan ay hindi nakayanan. Lahat ay nagpipigil ng hininga, ang kanilang mga ekspresyon ay solemn na, ngunit hindi sila labis na nagulat. Bilang pinakamataas na disipulo ng pamilya Tong, alam ng lahat na ang kanyang lakas ay hindi limitado dito. Kung hindi, hindi siya maglalakas loob na pumunta sa Thunder Courtyard ng mag-isa. Ang siksik at mahiwagang liwanag ay patuloy na nagpabalik kay Chinyu. Sa sandaling ito, ipinakita rin ng stone tablet ang kapangyarihan nito. Bumagsak ito mula sa langit na parang meteorite, sinusubukang sugpuin si Chinyu ng lubusan. Ang katawan ni Chinyu ay nabahira ng dugo, ngunit tila hindi siya natakot. Sa isang pag-iisip, tinawag niya ang kagalang-galang na Fifth Mountain upang tanggapin ang tapyas ng bato. Boom! Ang nakakatakot na banggaan ay yumanig sa buong kalawakan, na naglantad sa isang malaking lugar ng kawalan. Para bang sisirain ng dalawa ang kawalan. Ang kagalang-galang na Fifth Mountain ay lumaki pa sa himpapawid, ngunit hindi nito napigilan ang pagpigil sa stone tablet at patuloy na bumagsak. Hindi natarante si Chinyu. Itinaas niya ang kanyang daliri at nagbuga ng isang sinag ng liwanag. Sa isang iglap, sumanib ito sa Venerable Fifth Mountain at tinakpan ito ng mga sinag ng golden light. Agad na sinimulan ng Venerable Fifth Mountains na sugpuin ang stone tablet, na hamarang dito sa labas. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Chinyu. Agad niyang ginamit ang line word formula at sinisingil si Tong Haoyang. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Tong Haoyang. Alam na alam niya ang bilis ni Chinyu, kaya imposibleng makaiwas siya. Ibinuka ni Tong Haoyang ang kanyang bibig at muling inilabas ang Essence Chi. Ang Essence Chi ay nagtransform sa isang malaking kamay na nakaitim at hinampes kay Chinyu. Ang malaking kamay na ito ay napakalakas na parang dudurog sa langit. Ang martial arts hall ay tila hindi nakayanan, at ito ay naging sanhi ng pagbagsak ng langit at ang lupa ay pumutok. Gayunpaman, walang intensyon si Chinyu na umiwas. Sa isang dagandong, ang kanyang katawan ay tila naging isang matalim na talim habang siya ay dumiretso sa malaking kamay. Hindi napigilan nitong Haoyang ang mapangiti. Alam niya kung gaano kakilakilabot ang lihim na pamamaraan na ito. Kahit saan dumaan ang kamay, kahit anong pangangatawan mo, masasapak ka sa meat paste. Boom! Natanggap ng katawan ni Chinyu ang malaking kamay, at tumalsik ang dugo sa isang iglap. Tulad ng inaasahan nitong Haoyang, kalahati ng katawan ni Chinyu ay durog-durog. Maging ang kanyang bungo ay may bitek, at kalahati ng kanyang primordial spirit ay nalantad. Nang makita ang eksenang ito, nagbago ng husto ang mukha ng lahat. Ang gayong pinsala ay talagang napakalubha. Ang isang hakbang pa ay madudurog ang primordial spirit ni Chinyu. Di man hindi na kinaya ni Changmang. Isang dugong pulang liwanag ang bumungad sa kanyang katawan habang binabalak niyang patayin si Tong Haoyang. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng Peakmaster at umiling, may sariling plano si Chinyu. Plan My AS. Ayokong isugal ang buhay ng kapatid ko. Bahagyang itinulak ni Changmang ang Peakmaster palayo at naglakad patungo kay Tong Haoyang na may casual na mga hakbang. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang primordial spirit sa isip ni Chinyu ay biglang naglabas ng napakaliwanag na ningning. Ang liwanag na ibinuga mula sa kanyang nakalantad na bungo ay naging maliit na gintong punyal. Sumakay ito patungo kay Tong Haoyang sa napakabilis na bilis. Natigilan si Tong Haoyang. Wala siyang oras para mag-isip at hindi niya alam kung ano iyon. Tuldok. Paf! Ang gintong dagger ay tumusok sa pagitan ng mga kilay ni Tong Haoyang at pumasok sa kanyang utak. Pagkatapos ay bumaril ito sa napakabilis na bilis. Natigilan si Tong Haoyang. Sa sumunod na segundo, nakaramdam siya ng walang kapantay na sakit ng ulo. Parang sesubog na ang utak niya at naging blurry lahat ng nasa harapan niya. Ang gintong dagger ay bumalik sa isip ni Chinyu at sa kanyang primordial spirit. 1,862 sino ang mas malakas ngayon. Napabuntong hininga ang lahat at matamlay na tumingin sa eksenang nasa harapan nila.
Ang punyal na lumipad sa isipan ni Qin Yu ay pumutol sa primordial spirit ni Tong Haoyang. Anong uri ng pamamaraan ito? Qin Yu, magagamit mo talaga ang iyong primordial spirit para lumaban. Tila may nag-react sa sitwasyon at napabulalas. Gaano kaitikot ang primordial spirit ni Qin Yu na maaari itong bumuo ng punyal at direktang putulin ang primordial spirit ng kalaban. Muli siyang tumingin kay Qin Yu. Pinapaikot niya ang kanyang meridian circulation technique para maibalik ang kanyang katawan. Sa wakas ay nagpakawala ng sakit si Tong Haoyang pagkatapos niyang mag-react. Hinawakan niya ang ulo niya at parang sobrang sakit. Qin Yu? Ikaw. Nagalit si Tong Haoyang at tinitigan si Qin Yu. Ang pagputol ng kalahati ng kanyang primordial spirit ay nangangahulugan na ang kanyang primordial spirit at foundation ay nasira. Ang kanyang paglilinang sa hinaharap ay napakahigpit din. Si Tong Haoyang, na nag-akala na siya ay may potensyal na pumasok sa kapigatian, ay naputol ang kanyang primordial spirit. Mabuhay man siya, wala siyang magandang kinabukasan. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu at sinabi sa mahinang boses, mukhang napakahirap pa rin ang kontrol ko sa aking primordial spirit. Gayunpaman, nagtagumpay ang aking eksperimento. Matapos marinig ang sinabi ni Qin Yu, ang mga tao sa paligid niya ay mas nagulat. Eksperimento. Ngayon lang ba nagsagawa ng eksperimento si Qin Yu? Ginamit ba niya ang gayong labanan para sa isang eksperimento? Hindi ba natatakot mamatay ang batang ito dito? Pulalas ng isang tao. Malinaw, lahat tayo ay minamaliit ang Qin Yu, sabi ng Peak Master sa malalim na boses. Tumingin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa Peak Master, naghihintay na magpatuloy ito. Akala nating lahat na si Qin Yu ay mapalad na nakaligtas at ang kanyang primordial spirit ay hindi nasugatan, sabi ng Peak Master sabay buntong hininga. Ngunit ngayon tila ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Tama. Masisiguro niyang hindi siya masasaktan at kalkulahin ang mga galaw ng kanyang kalaban sa sukdulan, sabi din ni Jiu Shao. Pagkatapos ay nagpatuloy ang Peak Master, ito ay sapat na upang patunayan na ang lakas ni Qin Yu ay mas mataas kaysa kay Tong Haoyang. Para itong pos ang pinaglaruan ng daga. Tulad ng sinabi ng Peak Master at Jiu Shao, hindi sineseryoso ni Qin Yu si Tong Haoyang. Ang kanyang target ay ang paborito ng langit sa Zhongzhou, ang tagapagmana ng linya ng dugo ng Immortal Emperor, at lahat ng uri ng abnormal na pangangatawan. Bakit niya aalalahanan si Tong Haoyang? Unti-unting gumagaling ang katawan ni Qin Yu sa ilalim ng sirkulasyon ng meridian circulation technique. Sa tulong ng tableta sa kamay ni Qin Yu, halos lahat ng kanyang napinsalang pisikal na katawan ay gumaling. Gusto mo bang magpumiglas at magdusa sa malamig na balikat sa natitirang bahagi ng iyong buhay, o gusto mo bang patayin kita ngayon? Tahimik na sabi ni Qin Yu. Para kay Tong Haoyang, ang mga salitang ito ay walang alinlangan na hindi katanggap-tanggap na sakit. Ang bawat paborito ng langit ay may pagnanais na maging pinakamahusay sa mundo, at si Tong Haoyang ay walang pagbubukod. Ngayong winasak na ni Qin Yu ang kanyang primordial spirit, ito ay walang alinlangan na mas masahol pa kaysa sa pagpatay sa kanya. Ikaw, isang taong mabisyo. Ang mukha ni Tong Haoyang ay mabangis. Wala siyang pakialam sa sakit niya at tinitigan lang si Qin Yu. Dapat ay naplano mo na ito bago ka dumating, malamig na sabi ni Qin Yu. Kahit na mabuti para sa iyo na mamatay, mabait ako. Papaalisin kita. Pagkatapos sabihin iyon, muling nagliwanag ang katawan ni Qin Yu ng gininto ang liwanag, tulad ng baluti. Ang liwanag ay nagpapaliwanag sa buong kalangitan at napakaningning. Si Tong Haoyang, na nabaliw, ay natural na hindi uupo at maghintay sa kamatayan. Pagkatapos niyang umungol, lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan ay natipon patungo sa kanyang kamao na para bang gusto niyang bigyan ng isang nakamamatay na suntok si Qin Yu. Ang nakasisilaw na ningning ay tila nagpapahiwatig ng nakakakilabot na kapangyarihan ng kanyang suntok. Ang buong espasyo ay patuloy na gumuho. Sa kabila ng proteksyon ng lihim na kayamanan sa kalangitan, ang bilis ng pagbagsak ay masyadong mabilis. Isang malaking itim na walang laman ang lumitaw. Alam ng Peak Master na hindi maganda ang hitsura. Ang Tong Haoyang na ito ay malinaw na isa sa panganib ang kanyang buhay.
Mabilis siyang umatras kasama ang iba at malamig na humagulgol, ang banggaan sa pagitan ng dalawang ito ay malamang na magdulot ng malaking kaguluhan. Protektahan ang iyong sarili. Nagmamadaling umatras ang grupo ng mga tao. Takot silang masugitan ng aksidente sa banggaan ng dalawa. Qin pumunta ka sa impyerno. Galit na galit si Tong Haoyang. Hindi lamang niya tinipon ang lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan, ngunit tinipon din niya ang lahat ng kanyang esensya ng dugo. Alam ni Tong Haoyang na malamang na mamatay siya dito pagkatapos ng pag-ataking ito. Pero wala siyang pakialam. Naputol na ang kalahati ng kanyang primordial spirit, kaya wala na siyang pag-asa na mabuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang suntok ay darating sa mukha ni Qin Yu. Ang walang laman sa malalaking piraso ay nahulog. Ang maliit na mystic realm ng martial arts hall ay tila hindi nakayanan. Malamig na tiningnan ni Qin Yu si Tong Haoyang. Lalong tumindi ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan, at ang kanyang kamao ay lalong nakakasilaw. Nang malapit ng dama po ang suntok kay Qin Yu, kumilos siya. Itinaas niya ang palad niya at hinawakan kaagad ang kamao ni Tong Haoyang. Hindi lumitaw ang inaasahang nakakatakot na eksena. Tahimik at payapa ang lahat na parang walang nangyari. Ang nakakatakot na lakas ni Tong Haoyang ay sinunggaban ni Qin Yu gamit ang isang kamay. Hindi maiwasan ng lahat na magulat. Ano ang nangyayari? Bakit napakahina ng suntok na iyon na tila kayang ibagsak ang mga bundok at ibagsak ang dagat? Ikaw. Ang mga mata ni Tong Haoyang ay dilat na parang hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Malamig na tiningnan ni Qin Yu si Tong Haoyang at sinabing, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Kahit na tayong lahat ay paborito ng langit, may malaking pagkakaiba pa rin sa pagitan natin. Hindi ka man lang dapat banggitin. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Qin Yu ang kanyang kaliwang kamao at sinuntok ang bibig ni Tong Haoyang. Ito ang ipinangako ni Qin Yu kay Chang Mang. Siguradong sasampalin niya ang kanyang bibig. Sa ilalim ng suntok na ito, ang ibabang panga ni Tong Haoyang ay direktang nabasag, at nabahira ng dugo ang kanyang katawan. Bago pa siya makapag-react, binato siya ni Qin Yu ng isa pang suntok. Tuldok tuldok tuldok. At ang lakas ng suntok na ito ay mas nakakatakot. Direkta nitong pinasabog ang kalahati ng katawan ni Tong Haoyang sa mga latak. Sa pagtingin sa kahabag-habag na kalagayan ni Tong Haoyang, lahat ay natahimik. Alam nilang minamaliit nilang lahat ang kakayahan ni Qin Yu. Hindi tumigil doon si Qin Yu. Hindi siya gumamit ng kahit anong magarbong galaw kundi ang magaspang niyang kamao. Sunod-sunod na suntok, sa ilalim ng golden fist ni Qin Yu, si Tong Haoyang ay nasa bingit ng kamatayan sa isang kisap mata. Malamig na tiningnan ni Qin Yu si Tong Haoyang at ngumisi, ikaw at ako ay hindi kailanman naging magkalaban sa parehong antas. Naiintindihan mo ba? Ibinuka ni Tong Haoyang ang kanyang bibig ngunit hindi makapagsalita. Ngayon, sa pagitan namin ni Shishio, sino sa tingin mo ang mas malakas? Tanong ni Qin Yu na nakapikit ang mga mata. Pinandilatan ni Tong Haoyang si Qin Yu. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabing, Qin Yu, you demand be starved. Ay! Habang nagsasalita siya, isang kakaibang internal chi ang lumitaw sa katawan ni Tong Haoyang. Ang panloob na chi na ito ay naglalaman ng sobrang nakakatakot na kapangyarihan. Wala kang karapatang sirain ang sarili. Nakita ni Qin Yu ang kanyang intensyon sa isang sulyap. Tuldok tuldok tuldok. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang ulo ni Tong Haoyang. Sa sumunod na segundo, biglang naglabas ng lakas si Qin Yu at direktang dinurog ang ulo at primordial spirit ni Tong Haoyang. 1,863 masusing pagsisikap ni Ama. Ang bangkay ni Tong Haoyang ay mabangis na bumagsak sa lupa, na lumikha ng isang malalim na hukay sa puting nyebe na lupa. Kasunod nito, patuloy na dumaloy ang dugo palabas ng hukay. Natahimik ang lahat. Parang walang nag-expect na ganito ang magiging ending. Malinaw na pantay ang pagkakatugma nila ngayon lang. Gayunpaman, sa isang kisap mata, si Tong Haoyang ay wala ng lakas para lumaban. Sa pagtingin kay Tong Haoyang, nakahiga sa isang pool ng dugo, si Qin Yu ay natahimik at hindi nagsalita ng mahabang panahon. Tandang padamdam. Pagkaraan ng ilang sandali, bumantong hininga siya at sinabi sa mahinang boses, Hi.
Mukhang hindi ganoon kadaling kontrolin ang primordial spirit. Walang imik ang mga tao sa paligid. Hindi nila inaasahan na ang nasa isip ni Qingyu ay walang kinalaman kay Tong Haoyang. Ang ganitong paborito ng langit ay tila hindi nakakaakit ng atensyon ni Qingyu. Pickmaster, kailan tayo aalis? Tumingin si Qingyu sa Pickmaster. The day after tomorrow, sabi ng Pickmaster na may mapait na ngiti. Sige, tumango si Qingyu at sinabi. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, maraming salamat. Walang ibang sinabi ang Pickmaster, ngunit mas nagdududa tungkol sa pagkakakilanlan ni Qingyu ngayon. Bumukas ng husto ang pangunahing pinto ng martial arts hall, at umalis ang lahat. Hindi na nagtagal si Qingyu at agad na bumalik sa kanyang tirahan sa kuweba. Ang buong Demon Slaying Peak ay nagulat sa lakas ni Qingyu. Sinimulan nilang ikumpara si Qingyu kay Jiu Shao. Si Jiu Shao, na dating numero 1 sa Demon Slaying Peak, ay tila nawawala sa kanyang posisyon ngayon. Kung lalaban sila, natatakot akong manalo si Qingyu. Hindi yun mangyayari. Kung tutuusin, ang cultivation realm ni Jiu Shao ay mas advanced kaysa sa Qingyu. Manalo si Qingyu kung sila ay nasa parehong cultivation realm. Ngunit pakiramdam ko ay magiging mahirap para kay Jiu Shao na talunin si Qingyu kahit ngayon pa lang. Ang lahat ay tumunog at nag-usap ng walang katapusan. Naging paksa pa nga ito ng usapan ng lahat pagkatapos kumain. Malinaw, ang batang ito ay naglalaro ng pipi. No wonder sobrang protective si Changmang sa kanya. Mukhang tama si Changmang. Uwi, sa pamilyang Tong, walang nakakaalam na namatay si Tong Haoyang sa sandaling ito. Kahit kailan ay hindi nila naisip ang posibilidad na ito. Hindi sila dapat sisihin dito. Pagkatapos ng lahat, si Tong Haoyang ay masyadong malakas. Halos walang sino man sa nakababatang henerasyon ang makakapantay sa kanya. Kahit na ang mga nangungunang prinsipe sa Zhongzhou ay hindi nang ahas na sabihin na kaya nila siyang talunin. Sa nakalipas na ilang araw, si Tong Guangqing ay hindi komportable at may malungkot na mukha. Si Tito Guan, na nasa kanyang tabi, ay tiyak na naiintindihan ang kanyang nararamdaman. Walang sino man ang handang hindi igalang ng kanilang sariling ama, at si Tong Guangqing ay walang pagbubukod. Huwag kang mag-overthink. Ikaw siguro ang pinaka-inaalala ni Sir, pag-alo sa kanya ni Uncle Guan. Sana mamatay si Tong Haoyang sa kamay ni Qingyu. Kinagat ni Tong Guangqing ang kanyang mga ngipin at sinabi. Bumantong hininga si Tio Guan at sinabing, ikaw at ako ay parehong alam na imposible ito. Sa husay ni Tong Haoyang, kahit ako ay wala akong tiwala na manalo, lalo na si Qingyu. Nang marinig ito, mas nagalit si Tong Guangqing. Aalisin ko si Tong Haoyang maya-maya. Malamig niyang sabi. Ito ba ang iyong ambisyon? Sa sandaling ito, pumasok si Tong Lianyang mula sa labas. Nang makita si Tong Lianyang, naging hindi natural ang ekspresyon ni Tong Guangqing. Mabilis siyang bumangon at kinakabahang sinabi, pare. Ama, kalokohan lang ang sinasabi ko. Patawarin mo ako. Walang sinabi si Tong Lianyang. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa dalawa. Ang kanyang katawan ay naglabas ng labis na nakakatakot na presyon. Sa ilalim ng nakakatakot na panggigipit na ito, si Tong Guangqing at Uncle Guan ay nakaramdam ng matinding pressure. Nanginginig ang kanilang mga katawan, at hindi nila maiwasang lumuhod. Lumakad si Tong Lianyang sa trono at umupo. Malamig niyang tiningnan si Uncle Guan at sinabing, paano mo itinuro si Guangqing? Nakanganga ang bibig ni Uncle Guan, at puno ng pawis ang noo. Hindi siya naglakas loob na magsalita at nasabi lamang sa nanginginig na boses, It's all my fault. Malamig na sumingot si Tong Lianyang. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang nakakatakot na puwersa ang direktang yumanig kay Uncle Guan para umubo ng dugo. Napilitan pa siyang umatras ng paulit-ulit. Walang pakialam si Uncle Guan sa kanyang mga sugat. Muli siyang bumangon at lumuhod sa harap ni Tong Lianyang. Nang makita ito, hindi na ito napigilan ni Tong Guangqing. Pinandilatan niya si Tong Lianyang at sumigaw, problema mo. Bakit mo sinisi kay Tio Guan? Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Uncle Guan. Nagmamadali niyang sinaway, Young Master, huwag kang magsalita ng walang kaparerekan. Gayunpaman, paano siya pakikinggan ni Tong Guangqing na nawala ng malay?
Pinandilatan niya si Tong Lianyang at sinabing, kung may kakayahan ka, patayin mo ako ngayon at si Tong Haoyang ang magiging ideal mong anak. Kung hindi, kailangan mong bigyan ako ng pagtrato at paggalang na nararapat sa akin. Biglang naging tense ang atmosphere sa kwarto. Hindi umimik si Tong Lianyang at malamig na tumingin kay Tong Guangqing. Hindi man lang naglakas loob na huminga si Tio Guan habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo na parang ulan. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling si Tong Lianyang. Tumingin siya kay Tong Guangqing sa kanyang harapan at walang pakialam na sinabi, ang dugo ko ay umaagos sa iyong katawan. Walang makakapantay sa iyo. Si Tong Haoyang ay maituturing lamang na tagapangalaga ng bundok ng pamilyang Tong sa pinakamahusay. Sa lahat ng mga taon na ito, sinubukan kong mapalapit sa siyam na dakilang pamilyang Maharlika, ngunit hindi ako pinansin. Kung magpapatuloy ito, ang pamilya Tong ay mapapawi lamang. Pagkatapos kong mamatay, paano mo haharapin ang pagkakabaha-bahagi at pangangilabot ng iba pang Maharlikang pamilya? Natigilan si Tong Guangqing nang marinig niya ang mga salita ni Tong Lianyang. Tuldok. Wala na akong masyadong oras. Sa sandaling ito, naglabas si Tong Lianyang ng isang nakakagulat na balita. Kung hindi ako makakabuo ng isang malakas na inapo sa maikling panahon, walang makakapagprotekta sa iyo. Nakanganga ang bibig ni Tong Guangqing, at ang kanyang ekspresyon ay agad na naging pangit. Ama, ikaw. Ibinuka ni Tong Guangqing ang kanyang bibig, hindi alam kung ano ang sasabihin sandali. Tandaan, si Tong Haoyang ay para sa pagbibigay ng daan para sa iyo. Nagtanim ako ng marka sa loob ng kanyang katawan. Gaano man siya kalakas sa hinaharap, kailangan niyang maging tapat sa ating pamilya Tong, patuloy ni Tong Lianyang. Ngayon, ako ang may hawak sa kanya. Pagkatapos kong umalis, ikaw na ang may kontrol. Pagkaraang marinig ang mga salita ni Tong Lianyang, ang katawan ni Tong Guangqing ay nanghina at hindi niya naiwasang bumagsak sa lupa. Si Tong Lianyang ay nabuhay ng libu-libong taon. Sa libu-libong taon na ito, pinagsisikapan niya ang kanyang puso para sa pamilya Tong. Ngayong malapit na siya sa katapusan ng kanyang buhay, sinubukan niyang makapasok sa True Saint Cultivation Realm ngunit nabigo sa huli. Ang token na iyon ay naglalaman ng isang mahusay na lihim at pagkakataon. Ito rin ang tanging kapital para sa pagbabalik ng ating pamilya Tong, biglang iniba ni Tong Lianyang ang usapan at malamig na sinabi. Kahit ano pa ang presyo, dapat nating ibalik ang token. Hanggat mabubuksan natin ang sekreto ng Forbidden Zone, ang pamilya Tong ay magiging isang nangungunang aristokratikong pamilya sa Holy Region. Tuldok. Pagkasabi nito, tumayo si Tong Lianyang at lumabas. Nakaupo doon, tulala, si Tong Guangqing ay hindi nagsalita ng mahabang panahon. Ngayon naiintindihan mo na ang magandang intensyon ni Sir. Hindi napigilan ni Tio Guan na mapabuntong hininga. Walang sinabi si Tong Guangqing. Halo-halo ang nararamdaman niya sa puso niya. Hindi niya alam kung nalulungkot siya para sa kanyang kawalang malay o nabigo sa kanyang sariling kawalan ng kakayahan. 1,864 na patungo sa pamilya Tong. Tarurok ng pagpatay ng demonyo. Sa isang kisap mata, dumating na ang araw ng pag-alis. Sa araw na ito, ang Pitmaster at si Jiu Shao ay tila nagkusa na tumabi, na ibinigay ang lahat ng autoridad kay Qinyu. Alam din ni Qinyu ang kanilang mabuting hangarin, kaya hindi siya masyadong nagsalita. Tandang padamdam. Inilibot niya ang kanyang tingin sa mga tao na parang isang general na magsisimula ng isang ekspedisyon. Napabuntong hininga ang lahat, naghihintay sa anunsyo ni Qinyu. Matagal na hindi nagsalita si Qinyu. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya sa malalim na boses, kahit kailan, protektahan ang iyong sariling buhay. Hindi napigilan ni Jiu Shao at ng Pitmaster na sumimangot. Nagkatinginan silang dalawa at parang may nararamdamang hindi tama. Sa panahon ng isang mahusay na labanan, moral ang kailangan, hindi ang mga salitang nakakapagpapahina ng loob. Sabay silang tumingin kay Qinyu, ngunit ang determinasyon sa kanyang mukha ang nagpasaya sa kanila. Tara na. Walang ibang sinabi ang Pitmaster at Jiu Shao. Alam nila na matagal nang hinihintay ni Qinyu ang sandaling ito. Si Changmang ay nakatayo sa tabi ni Qinyu. Mahina niyang tinanong, Qinyu, sino ang taong ililigtas mo?
Sumulyap si Chinyu kay Changmang at kalahating biro at kalahating seryosong sinabi, sa tingin ko ay magkakasundo kayong dalawa. Ipapakilala kita sa isa't isa. Pagkasabi nito, dahan-daang kumikinang ang teleportation formation. Sunod-sunod na humakbang ang lahat sa formation. Ang kanilang destinasyon ay ang pamilyang Tong. Sa sandaling ito, walang alam ang pamilya Tong tungkol dito. Hindi nila inaasahan na may ideya si Chinyu na salakayin sila. Napakatagal nang naging mapayapa ang Zhongzhou. Sa paglipas ng mahabang taon, ang Zhongzhou ay tila ang pinakamatatag na lugar. Ang istruktura ay tila itinakda ng matagal na ang nakalipas, at hindi kailanman nagkaroon ng digmaan. Ang hitsura ni Chinyu ay walang alinlangan na siyang nagdulot ng bagyo sa Zhongzhou. Halos 20 katao ang dumating malapit sa pamilya Tong sa pamamagitan ng teleportation formation. Lahat sila ay nakasuot ng damit ng Thunder Courtyard's Demon Slaying Peak. Mula sa likuran, mayroong isang malaking simbolo ng kulog. Ang simbolo na ito ay ang simbolo ng Thunder Courtyard. Si Chinyu ay nakatayo sa unahan. Isinaaktibo niya ang kanyang malungkot na banal na mata, at kumikinang ang kanyang mga mata habang dumiretso siya sa Tianyan Sect. Ang lahat ay nakatayo sa tabi ni Chinyu, naghihintay ng kanyang order. Tara na! Sa utos ni Chinyu, sinundan ng lahat si Chinyu at umalis, dumiretso sa pamilya Tong. Ang pamilyang Tong, isang malaking aristokratikong pamilya sa Zhongzhou, ay matatagpuan sa hindi kapani-paniwalang patag na lupain. Maganda ang tanawin dito, at sinakop nito ang isang malawak na lugar. Talagang nagkaroon ito ng heograpikong kalamangan at angkop na oras. Naging maayos ang lahat. Ang pamilya Tong ay may malaking bilang ng mga panauhin at tagapaglingkod. Mayroong hindi bababa sa ilang daang tao sa kabuuan. Sa sandaling ito, ang maaliwalas na kalangitan ay biglang natabunan ng maitim na ulap. Ang mabibigat na madilim na ulap ay tila babagsak na. Tila ito ay isang senyales ng isang bagay. Ang ilang miyembro ng pamilya Tong ay tumingin sa madilim na ulap at medyo hindi mapalagay. Ang madilim na ulap ay dumidiin sa lungsod. Isang matandang lalaki ang naglagay ng kanyang mga kamay sa kanyang likuran at bumantong hininga. Sa likod ng madilim na ulap, halos 20 katao ang biglang dumating. Sila ay kahanga-hanga, at bawat isa sa kanila ay naglabas ng nakakatakot na layuning pumatay. Hawak din nila ang iba't ibang banal na artifact sa kanilang mga kamay. At ang nangunguna ay si Chinyu. Sa sandaling ito, ang mukha ni Chinyu ay sobrang lamig. Ang kanyang mahabang balabal ay kumikislap sa hangin, at ang kanyang mahabang itim na buhok ay umaalog-alog na nagmistulang Diyos ng digmaan. Sino yun? Bakit biglang may dumating sa pamilya kong Tong? Sa pagtingin sa sitwasyong ito, nandito ba sila para manggulo? Isang malaking kaguluhan ang sumiklab sa ibaba. Napatingin sila sa nakakakilabot na eksena sa langit at lahat sila ay nataranta. Malamig na tumingin si Chinyu, pagkatapos ay sumigaw, "Tung Guangqing, lumabas ka rito." Isang malakas na dagandong ang tumago sa mga ulap at nabasag ang mga bato. Naalarma ang lahat sa malakas nitong dagandong. Ang ilan sa mga mahihina ay nabigla pa sa lawak ng pagdura ng dugo. 18 tao ang nanumpa na durugan ang pamilya Tong ng Zhongzhou. Sa kaibuturan ng piitan, si Juwo, na nakagapos ng mga tanikala, ay biglang nagtaas ng ulo. Nang marinig niya ang pamilyar na boses na ito, hindi niya napigil ang umungol. Ang boses na ito ay Chinyu. Tung Guangqing, lumabas ka at mamatay. Nang makaramdam ng kaina hinala si Juwo, isa pang sigaw ang tumunog. Nang marinig ang boses na ito, agad na nakumbinsi si Juwo na ang taong dumating ay walang iba kundi si Chinyu. Lahat sa pamilya Tong ay nagulat kay Chinyu, at hindi mabilang na mga tao ang tumingin sa kanya. Sumigaw ang tagapag-alaga ng isang pamilyang Tong na may hindi magiliw na ekspresyon, "Sino ka? How dare you make a scene in the Tong family? How can you casually call the names young Master Tong?" Hindi tumugon si Chinyu sa sigaw ng tagapag-alaga ng pamilya Tong. Pintong palad lang ang tinugon niya. Kumapang ang kanyang palad sa kalangitan, na direktang hinampas ang tagapag-alaga na ito sa meat paste. Ang pagkilos na ito ay agad na ikinagulat ng mga tao sa pamilya Tong.
Ang tagapag-alaga na iyon ay nasa reversion void stage, ngunit wala man lang siyang kapangyarihang lumaban at sinampal hanggang sa mamatay. Anong kakilakilabot na kapangyarihan? Sa sandaling ito, naunawaan nila na ang taong dumating ay tiyak na hindi simple. Tignan mo yung logo sa katawan nila. Parang galing sila sa Thunder Courtyard. Bakit pupunta ang Thunder Courtyard sa pamilya Tong? Bakit nila inaatake ang pamilya Tong? Hindi tama iyan. Hindi pwedeng masangkot ang Thunder Courtyard sa mga personal na alitan, di ba? Sa sandaling ito, si Tong Guangqing, na nakarinig ng galit na sigaw ni Qin Yu, ay lumabas din ng mansion house kasama si Uncle Guan sa tabi niya. Bukod sa kanila, mayroon ding 10 o higit pang matatanda ng pamilya Tong at mga bisitang matatanda na sumusunod sa likuran nila. Itinaas ni Tong Guangqing ang kanyang ulo upang tumingin sa langit, at ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang bahagyang pumikit. Qin Yu, buhay ka pa. Kulat na sabi ni Tong Guangqing. Nakasimangot si Tito Guan na nasa gilid. Tuldok. Ipinadala ng ulo ng pamilya si Tong Haoyang upang patayin si Qin Yu, kaya bakit ligtas at maayos si Qin Yu? Tong Guangqing, oras na para mamatay ka. Napakalamig ng tono ni Qin Yu na parang mga yelong tumusok sa kanyang puso. Gumisi si Tong Guangqing at sinabing, Qin Yu, hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang pumunta. Bakit? Nagustuhan mo ba ang regalo namin? Bahagyang nagsikip ang mga mag-aaral ni Qin Yu. He then sneered and said, bibigyan din kita ng regalo. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Pagkatapos nito, ikinaway ni Qin Yu ang kanyang kamay, at isang bangkay ang nahulog mula sa langit at tumama sa lupa ng malakas na may malakas na ingay. Ang mga tao mula sa pamilya Tong ay naguguluhan. Umusad sila at tiningnang mabuti ang bangkay na walang ulo. Mukhang katawan ito ni Tong Haoyang. Si Uncle Guan ang unang nakakilala sa may-ari ng katawan. Tong Haoyang. Ang ekspresyon ni Tong Guangqing ay nagbago ng husto. Hindi maiwasang magbulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Nipatikit sila ng bibig na parang hindi makapaniwala. Masyadong komplikado ang ekspresyon ni Tong Guangqing. Noon pa man ay umaasa siyang mamamatay si Tong Haoyang sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Tong Lianyang, nagbago ang isip niya. Hindi niya inaasahan na si Tong Haoyang ay magiging bangkay ngayon, nakahiga sa kanyang harapan. Paano ito naging Tong Haoyang? Si Tong Guangqing ay tila ayaw maniwala sa katotohanan ito. 1,865 labanan laban sa pamilya Tong. Sa pagtingin sa bangkay, si Tong Guangqing ay nag-aatubili na kilalanin ito. Bagamat hindi niya gusto si Tong Haoyang, nakikita ng lahat ang kanyang lakas. Paano siya namatay sa kamay ng isang mahinang Qin Yu? Nagpadala ka ng basura para patayin ako. Napakatanga mo. Sigaw ni Qin Yu, hindi direktang kinukumpirma ang pagkakakilanlan ni Tong Haoyang. Bahagyang kumunat ang noo ni Tito Guan. Tumangala siya kay Qin Yu at sinabing, siguro ibang tao mula sa Demon Slaying Peak mo ang may gawa nito, di ba? Kailangan ba? Demand old man? Isa ka rin sa mga pumunta ng Nanzhou, right? Malamig na sabi ni Qin Yu. Bahagyang nagbago ang mukha ni Uncle Guan, at agad siyang sumigaw, Little Beastard, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Itinaas ni Qin Yu ang kanyang ulo at tumawa. Tinaas niya tuloy ang kamay niya at sinampal si Uncle Guan. Ang gintong ningning ay lumabas na para bang dudurog nito ang lahat. Sa harap ng napakaraming tao, natural na hindi umiiwas si Uncle Guan. Malamig siyang ngumuso at agad na iwinagayway ang manggas, itinaas ang kamay para tanggapin ang pag-atake. Boom! Sa sandaling sila ay dumating sa kontak, ang lahat ng ningning at pamamaraan ay naglaho. Napaatras ng ilang hakbang si Tito Guan at muntik nang mahulog sa lupa. Naramdaman na lang niyang namamanhid ang kanyang braso, at ang kanyang mga buto ay parang madudurog. Sa wakas ay nagpakita ng matinding ekspresyon ang mukha ni Uncle Guan nang makita ang nakakatakot na kapangyarihan. Nandito ako ngayon para supilan ang pamilya mong Tong, malamig na sabi ni Qin Yu. Pinaikit ni Tong Guangqing ang kanyang mga mata. Bigla siyang ngumisi at sinabing, hindi pinapayagan ng Demon Slaying Peak ang paghihiganti ng personal na sama ng loob.
Bakit mo dinala ang 10 o higit pang mga tao mula sa Demon Slaying Peak sa aking pamilya Tong? Sa sandaling ito, ang Pitmaster ay humakbang pasulong at sinabing walang pakialam, may nagbigay ng ebidensya ng masasamang gawa ng pamilya Tong sa Demon Slaying Peak. Ginugol namin ito ng 10 araw o higit pa. Kaya ngayon, nandito kami hindi para maghayganti kundi para patayin ang mga demonyo. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Tinulyapan niya ang Pitmaster at parang may naiintindihan na siya ngayon. Hindi nakakagulat na ang bagay na ito ay nagdrag sa mahabang panahon. Nagpadala na pala ng mga tao ang Hall of Justice para mag-imbestiga. Gayunpaman, paanong hindi nila alam na paninirang puri kung nag-imbestiga sila? What bullshit the evidence? You're talking nonsense. Do you dare to take it out? Sigaw nitong Guangqing. Inilagay ng Pitmaster ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, wala kaming ganoong obligasyon. Hahaha. Ang may isip na bugbugin ang aso niya ay madaling mahanap ang tungkod niya. Ayos lang. Ang pamilya ko Tong ay hindi natatakot sa Demon Slaying Peak mo. Sigaw nitong Guangqing. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Tong Guangqing. Huminga siya ng malalim at sinabing, kung ibibigay mo ngayon si Juo, maaari kong isipin na iwan ka ng buo na bangkay. Nang marinig ito, agad na napangiti si Tong Guangqing at sinabing, Chinyu, ganoon din ang sasabihin ko sa iyo. Kung ibabalik mo ang mga gamit ko, baka makita mo si Juo. Nililigawan mo si kamatayan. Galit na sumigaw si Chinyu, at isang sobrang nakakatakot na internal chi ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Kasunod nito, tinapakan niya ang kanyang mga paa at nilapitan si Tong Guangqing gamit ang kanyang Golden Fist. Protektahan ang Young Master. Nagmamadaling sigaw ni Tito Guan. Agad na tumayo ang mga elder at guest elder ng pamilya Tong sa harap ni Tong Guangqing. Ang kanilang mga katawan ay nagbuga ng nakakasilaw na ningning habang tinatanggap nila si Chinyu. Gayunpaman, talagang napakalakas ni Chinyu. Tulad ng isang palaso na inilabas mula sa isang busog, siya ay lubhang matalim at pinilit ang lahat pabalik. Parang walang teknik ang makakapidyaw sa kanya. Ang kamao na kasing init ng araw, ay pinilit ang lahat na umatras at dumiretso sa Tong Guangqing. Ang ekspresyon ni Tong Guangqing ay lubhang nagbago. Hindi siya nang ahas na maging mabagal at mabilis na nagsumite ng isang pamamaraan. Isang napakalaking plaka ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ang plaque ay mukhang totoo, at pinoprotektahan nito si Tong Guangqing. Hindi ito pinansin ni Chinyu. Malamig siyang ngumuso at muling tumaas ang kanyang lakas. Pinasag niya ang plaka ng buong lakas. Boom! Ang plaque na pinalapot ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa harap ni Chinyu. Agad itong nadurog. Ang nakakatakot na aftershock ay nagtulak kay Tong Guangqing na hindi nakaiwas sa oras, pabalik ng ilang hakbang. At iniluwan niya ang isang bibig ng dugo. Malamig na bumantong hininga si Tio Guan at agad na humakbang, muling hamarang sa harap ni Tong Guangqing. Nagpakita siya ng malakas na espiritu ng pakikipaglaban at malamig na sinabi, naglakas loob kang pumunta sa aking pamilya Tong at kumilos ng marahas. Sa tingin ko ay nililigawan mo si kamatayan. Tumingin si Chinyu kay Uncle Guan sa harap niya at malamig na sinabi, Demand old thing, kukunin ko ang buhay mo ngayon. Kasunod nito, maraming tao ang dumating mula sa lahat ng direksyon. Humingi rin ng tulong ang pamilya Tong sa kanilang mga bisitang matatanda at tambay. Sa pag-atake ni Chinyu, nagsimula ang labanan. Ang unang gumawa ng hakbang ay si Chang Mang. Ang kanyang napakalaking katawan ay parang isang galit na toro, at ang kanyang malapat na kamao ay naglalaman ng kapangyarihan na maaaring sirain ang mundo. Kahit saan siya dumaan, walang makakahadlang sa kanya. Si Jiu Shao at ang Pitmaster ay hindi nag-aksaya ng oras at sumali sa larangan ng digmaan. Bagamat walang kalamangan ang Demon Slaying Peak sa dami, ang mga sumali sa Demon Slaying Peak ay lahat ng top heavens favorites. Hindi na kailangang sabihin, lahat sila ay malakas, bawat isa ay sapat na malakas upang lumaban sa 10 tao. Ito ay isang lubhang nakakatakot na labanan. Kumikislap ang liwanag sa lahat ng dako at dumanak ang dugo kung saan-saan. Sa maikling panahon, naging patayan ang pamilya Tong.
Ang galit na pinipigilan ni Chinyu sa loob ng maraming araw ay sa wakas ay sumabog sa araw na ito. Ang kanyang nakakatakot na kamay na bakal ay tumawid sa lahat, na napilitang umatras si Uncle Guan at ang iba pa. Habang lumalaban si Uncle Guan, mas lalo siyang natakot. Ang nakakatakot na lakas ng pakikipaglaban ni Chinyu ay ganap na lampas sa kanyang imahinasyon. Kahit na ang isang maliit na liwanag na tumagas ay maaaring kumitil sa buhay ng isang tao. Napatingin si Tung Guangqing sa eksenang nasa harapan niya at hindi niya napigil ang mapanganga ang kanyang mga ngipin. Siya ang target ni Chinyu. Sa lakas ni Tung Guangqing, hindi niya nagawang lumaban. Maaari lamang siyang magtago sa dilim at maging handa sa pagtakas anumang oras. Parami ng parami ang sumali sa larangan ng digmaan. Ang isang malaking bilang ng mga tambay ng pamilya Tong ay dumating upang tumulong. Hindi mabilang na mga lihim na pamamaraan ang pumailan lang sa kalangitan, na nagdulot ng pagkulog sa lahat ng direksyon. Walang sino man ang mag-aakalang biglang sumiklab ang gayong kakilakilabot na labanan sa Zhongzhou, higit pa sa isang hakbang laban sa maharlikang pamilya ng Zhongzhou. Ang lahat ng mga sinaunang gusali sa pamilya Tong ay hindi nakayanan ang nakakatakot na presyon at nawasak. Hindi mabilang na mga tao ang namatay sa ilalim ng liwanag, na nagiging mga bangkay ng sunod-sunod. Tuldok, tuldok, tuldok. Sa sandaling ito, ang pagbuo ng proteksyon sa bundok ng pamilya Tong ay naisaaktibo. Ang nakakatakot na liwanag ay sumabog mula sa mga tarangkahan sa apat na direksyon. Sumikat ang liwanag sa langit at tinakpan ang lahat. Buzz! Ang isang banal na tunog ay dahan-daang umalangaw-ngaw, na parang tinatawag ang isang uri ng nakakatakot na pag-iral. Ang buong pamilya Tong ay biglang nabalot ng makapal na ulap, na hamarang sa paningin ng lahat. Bago pa mataranta ang mga tao, isang higanteng halimaw ang biglang sumulpot. Tila isa itong Azure Dragon. Ang katawan nito ay hindi kapani-paniwalang malaki, at ang pares ng malamig na mga mata nito ay nakatingin sa mga tao. Ang dila na nilabas nito ay naglalabas ng kakaibang nakakatakot na panloob na chi. Ang Azure Dragon na ito ay ang Mountain Guardian Divine Beast ng pamilya Tong. Isa itong tunay na santo na nagmula sa pamilya Tong at kayang protektahan ang pamilya Tong mula sa kamatayan. Nagulat ang lahat sa Azure Dragon, at natigilan sila saglit. Sa puntong ito, ang mga mata ng Azure Dragon ay sumabog na may parang apoy na ningning at lumiwanag. Ang mga hindi makaiwas sa oras ay ang kalahati ng kanilang katawan ay agad na nasunog. Para sa mga hindi sumusuko at nakatanggap ng pag-atake gamit ang mga banal na artifact, ang kanilang mga laman at buto ay direktang nabasag. 1,866 ang bundok protection formation ng Tong family. Ang Azure Dragon na ito ay mukhang totoo sa buhay, katulad ng Azure Dragon na naitala sa Classic of Mountains and Seas. Ang malabakal nitong kaliskis ay maaaring hamarang sa lahat. Walang makakapasok sa hindi masisirang katawan nito. Pagkatapos ng lahat, ito ang tagapag-alaga ng pamilyang Tong na banal na hayop. Ang lakas nito ay hindi na kailangang ipaliwanag. Sa isang iglap, maging ang mga paborito ng langit ng Demon Slaying Peak ay nasugatan ng Azure Dragon. Tandang padamdam. Ang mga mata nito ay nagbabadya ng banal na kapangyarihan. Saan man ito dumaan, lahat ng bagay ay nabura, at ang mga banal na artifact na nasa kamay ng lahat ay nawasak. May mga tao pa nga na diretsyong natuklap ang laman, na nagpapakita ng kanilang mga laman loob. Di man hayop na ito. Papatayin kita. Nakaharap sa Azure Dragon, si Chang Mang ay tumayo. Ang kanyang malawak na divine power, kasama ang kanyang walang katulad na matigas na katawan, ay dumating sa harap ng Azure Dragon sa isang iglap. Ang kanyang escarlate na kamao ay direktang nabasag sa Azure Dragon. Boom! Isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw sa hangin. Isa sa mga kaliskis ng Azure Dragon ay pilit na binasag ni Chang Mang. Ang hakbang na ito ay walang alinlangan na ikinagalit ng Azure Dragon. Tinawag-kawag nito ang buntot nito na parang halijing bakal at natangay. Ang mga hindi makaiwas sa oras ay tuwirang nadorog. Ito ay isang kalunos-lunos na tanawin. May mga tao pa nga na nawasak ang katawan sa isang iglap. Kung hindi sila mabilis na nakatakas, kahit ang kanilang primordial spirits ay nahulog na. Nang makita ito, nagbago ang ekspresyon ni Chinyu.
Kinuyam niya ang kanyang gintong kamao at binasag ang isang panauhing elder na patuloy na sumasabit sa kanya. Pagkatapos ay malamig niyang tiningnan ang Azure Dragon. Isang nakakatakot na layunin ng pagpatay ang itinuro sa Azure Dragon. Ang lumalakas na hangarin sa labanan sa katawan ni Chinyu ay dumaan sa buong pamilya Tong. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang malamig na mga mata ni Chinyu ay nakatitig ng diretso sa mga pupils ni Azure Dragon. Demand Beast. Malamig na naglabas ng ilang salita si Chinyu. Iniunat niya ang palad at inilabas ang bakal. Ang itim na bakal sa kamay ni Chinyu ay naglabas ng hindi kapani-pani walang nakakatakot na presyon. Ngunit sa sumunod na segundo, inihagis ni Chinyu ang bakal kay Changmang. Maaaring bagay sa iyo ang bakal na ito, malamig na sabi ni Chinyu. Tinanggap ni Changmang ang bakal na pamalo at sinubukang indayog ito ng ilang beses. Pagkatapos ay sinabi niyang nagtataka, ang bagay na ito ay madaling gamitin. Papatayin ko ang halimaw na ito ngayon din. Hindi. Gusto ko siyang patayin gamit ang sarili kong mga kamay, malamig na sabi ni Chinyu. Ang Azure Dragon ay masyadong malaki. Bagamat malakas si Changmang, wala siyang paraan para kunin ang buhay nito sa maikling panahon. Kung magpapatuloy ito, magdudulot lamang ito ng mas maraming casualty. Ang malaking pagkakaiba sa laki ay mahirap lampasan maliban kung ang isa ay may napakatinding lakas. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Azure Dragon. Gustong samantalahin ng isang panauhing elder ang pagkakataong ito para palihim na atakehin, ngunit siya ay nabasag sa meat paste ni Changmang, na may matalas na mata at mabilis na mga kamay. Nanatiling tahimik si Chinyu, ngunit ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan ay naging mas nakakasilaw. Makalipas ang ilang segundo, ang katawan ni Chinyu ay ganap na nabaon ng gintong liwanag. At ang mga butil ng gininto ang liwanag na ito ay dumaloy sa lahat ng direksyon, na bumubuo ng isang napakalaking katawan. Ang katawan na ito ay 10 talampakan ang taas at hindi kapani-pani walang malaki. At ang discarding ito ay nagmula sa kosmikong anyo ng ama ni Chinyu. Ang malaking katawan ay agad na nagulat sa lahat. Anong uri ng pamamaraan ito? Ito ba ay isang pangitain? Hindi. Ito ang tunay na katawan ni Chinyu. Paano ito isang pangitain? Ilan pang sekreto ang tinatago ni Chinyu? Sa suporta ng malaking katawan na ito, tumaas ang aura ni Chinyu. Ang nakakatakot na demon-slaying peak ng mga disipulo ay muling nagpasigla sa layunin ng labanan. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang Azure Dragon. Ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata ay nagpang-inig ng bahagya sa katawan ng Azure Dragon. Walang nakakaalam kung dahil ba sa excitement o takot. Gayunpaman, alam ng lahat na sa sandaling ito, medyo hindi mapalagay ang Azure Dragon. Dahil sa pagkabalisa na ito, ang mga mag-aaral ng Azure Dragon ang unang nagpakita ng banal na kapangyarihan. Pagkatapos ay direktang umaksyon ito patungo kay Chinyu. Ang dalawang sinag ng liwanag na inilalabas ng mga mag-aaral ay tila kayang tumago sa lahat ng bagay sa mundo. Gayunpaman, hindi nila maarok ang katawan ni Chinyu, na kasing laki ng Mount Tai. Ang kanyang malaking kamay na parang pamaypay ay kumaway at direktang nabasag ang dalawang sinag ng liwanag. Sa susunod na segundo, gumalaw ang mga paa ni Chinyu gamit ang line word formula at lumitaw sa harap ng Azure Dragon sa isang iglap. Isang gininto ang kamao na kasing laki ng isang maliit na bundok ang walang awa na nabasag patungo sa ulo ng Azure Dragon. Klang! Kasing lakas ng kulog. Pinasag nito ang maitim na ulap na nananatili sa kalangitan, na nagpapakita ng gininto ang sinag ng sikat ng araw. Matapos magdusa ng ganoong matinding pinsala, ang Azure Dragon ay agad na naging medyo nataranta. Ayaw itong bigyan ni Chinyu ng anumang pagkakataon na makahinga. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tagapag-alaga na banal na hayop. Kung ang pamilya ay umiiral, ang banal na hayop ay umiiral. Kung ang pamilya ay maalis, ang banal na hayop ay mamamatay. Itinaas ni Chinyu ang kanyang mga kamay at hinampis ito sa ulo ng Azure Dragon. Ang lakas ni Chinyu ay sobrang nakakatakot na ang kanyang pisikal na lakas ay maaaring sirain ang halos lahat. Sa dalawang suntok lang, bumagsak ang Azure Dragon sa lupa, at lumitaw ang mga dagwang sugat sa kanyang malaking ulo. Ang tigas ng katawan.
Medyo nagulat si Qin Yu. Kung ito ay isang ordinaryong demonic beast, ito ay naging meat paste sa ilalim ng dalawang suntok na ito. Umuungol. Ang Azure Dragon ay tila nagalit kay Qin Yu nang iangat nito ang ulo at umungal. Malamig na bumantong hininga si Qin Yu. Sumugod siya at hinawakan ang leeg ng Azure Dragon. Kumuyam ang isa niyang kamay at sinuntok siya ng paulit-ulit na parabang sasaksakin ng tuluyan ang ulo niya. Bagamat ang Azure Dragon ay nakipaglaban ng buong lakas, ang lakas ni Qin Yu ay masyadong nakakatakot. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi demonic beast sa yugto ng True Saint. Sa harap ng mapangwasak na kapangyarihan ni Qin Yu, hindi na ito makatagal pa. Sa kritikal na sandali na ito, ang mga sinag ng liwanag ay naglalabas mula sa lahat ng direksyon ng pamilya Tong, na sinundan ng isang walang katulad na sagradong malakas na tunog ng isang sinaunang kampana. Napakasagrado ng tunog na ito, tulad ng Dao technique ng Thunder Courtyard. Sa ilalim ng mga sagradong tunog na ito, ang Azure Dragon ay tila naturukan ng kakilakilabot na kapangyarihan. Talagang direktang ginulo nito si Qin Yu. Si Qin Yu, na natigilan, ay napaatras ng ilang hakbang, at ang gininto ang liwanag ay bahagyang kumupas. Malamig niyang tiningnan ang Azure Dragon at lilipat na sana bago biglang tumalon ang Azure Dragon at nagdrill sa kalangitan. Ano? Bahagyang sumimangot si Qin Yu at medyo nalilito. Tuldok. Hindi kaya sinusubukan ng Azure Dragon na tumakas. Imposible iyon. Bilang isang tagapag-alaga na banal na hayop, walang bagay na makatakas. Ang kanilang buhay ay matagal nang nakatali sa kanilang mga pamilya. Kaya kahit tumakas sila, maglalaho sila sa manipis na hangin. May mali. Tinagtagal, napagtanto ni Qin Yu na may mali. Mukhang nakuha ng Azure Dragon na ito ang mahiwagang kapangyarihan ng mana ng pamilya Tong. At tila malapit nang i-activate ang ilang nakakatakot na diskarte. Sa pag-iisip nito, mabilis na tumingin si Qin Yu sa mga tao at sumigaw, lahat, magmadali at lumapit sa akin. Lahat ng taga-Demon Slaying Peak ay nalito. Boom! Sa sandaling ito, isang malakas na ingay ang nagmula sa langit. Ang buong langit ay naging eskarlata. Pilasan mo at lumapit ka. Nagmamadaling sigaw ni Qin Yu. Pinuksan niya ang kanyang mga braso at pinrotektahan ang lahat ng nasa ilalim niya. Sa sumunod na segundo, nagsimulang bumaba ang eskarlate na kalangitan na may nakakatakot na ningning tulad ng banal na parusa. Ang buong pamilya ng Tong ay agad na naging isang trahedya na larangan ng digmaan. Ang mga hindi makaiwas sa oras ay direktang tinamaan ng banal na parusang ito at naging alabok. 1,867 ang tagapangalaga ng banal na hayop. Ang Azure Dragon ay tila naging kaisa ng langit at nagkaroon ng koneksyon sa pamilya Tong sa pamamagitan ng paghiram ng nakakatakot na misteryosong kapangyarihan ng pamilya Tong. Sa ilalim ng kapangyarihang ito, ang mga tao ng Demon Slaying Peak ay hindi makalaban. Sa isang iglap, nabutas ang kanilang mga katawan at naging abo. Pinuksan ni Qin Yu ang kanyang mga braso at pinrotektahan ang lahat ng nasa ilalim ng kanyang katawan. Ang banal na parusa ay patuloy na dumapo sa mga gininto ang braso ni Qin Yu, na nag-iiwan ng malalaking madugong mga butas ng sunod-sunod. Gumisi si Uncle Guan at ang iba, nakatingin sa eksenang ito. Tandang padamdam. Ikinawit niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, ito ang tagapag-alaga na banal na hayop na naiwan ng dakilang ninuno. Masyado ka pang walang karanasan para makitungo sa pamilya Tong. Tiniis ni Qin Yu ang nakakatakot na puwersa ng napakahirap. Hindi nagtagal, nabahira ng dugo ang kanyang katawan at nag-iwan ng hindi mabilang na mga sugat. F6. Isang galit na dagindong ang pinakawalan ni Chiang Mang habang sinisingil niya ang baras na bakal sa kanyang kamay. Ang buong katawan ni Chiang Mang ay nagbuga ng pulang ilaw ng dugo nang magsimula siyang umatake ng walang pinipili. Ang lahat sa pamilya Tong ay tila nawasak sa ilalim ng kanyang makapangyarihang lakas. Hindi mabilang na mga tao ang naging abo sa ilalim ng kanyang bakal. Sa isang iglap, sila ay naging mga nagkalat na bangkay. Malamig ang ekspresyon ni Uncle Guan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sumigaw, patayin siya. 12-dosenang reversion void stage cultivator ang lumabas, at maging si Chiang Mang ay hindi nakayanan ang kanilang nakakatakot na internal chi.
Medyo pangit ang mukha ni Chinyu. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata, at sa isang pag-iisip, may lumabas na kakaibang internal chi sa kanyang katawan. Ang espada ng emperador. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Chinyu. Sa sigaw ni Chinyu, nagsimulang gumuho ang mundo, at nagsimulang magtipon ang dakilang daw sa harap ni Chinyu. Ang tinatawag na Emperor Sword ay isang banal na espada na nabuo sa pamamagitan ng pagdama sa landas ng langit. Ang pamamaraan na ito ay ipinasa mula sa ama ni Chinyu, ang tagapag-alaga ng landas ng langit. Ang mga tagapag-alaga lamang ng landas ng langit ang magkakaroon ng ganoong pamamaraan. Rumble. Ang landas ng langit ay nagpatuloy sa pagkenden sa kalangitan. Ito ang tunay na kapangyarihan ng banal na parusa ng landas ng langit. Ito ay walang katulad na kakilakilabot at maaaring sirain ang lahat ng bagay sa mundo. Buzz! Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw, at isang gintong espada ang biglang lumitaw sa kalangitan. Ang espada ng emperador ay nagkaroon ng hugis at laslas pababa mula sa itaas. Ang pulang-pulang ulap sa kalangitan ay agad na nahati sa dalawa, at ang mga nakakatakot na puwersa ay kumalat sa paligid. Ang nakakatakot na sanctum na nabuo ng guardian beast ng pamilya Tong ay gumuho sa isang iglap. Ang pababang banal na parusa ay nagsimula ring mawala sa sandaling ito. Peter Patter. Parang dugong ulan ang pumapatak mula sa langit. Ang buong sanctum ay napuno ng amoy ng dugo, at ang mga damit ng lahat ay nabasa sa ulan ng dugo. Kumunat ang noo ni Tito Guan. Lumapit siya at may kinuhang matigas na bagay. Nang tingnan niya ng malapitan ay nanlamig ang mukha niya. Ang matigas na bagay na ito ay walang iba kundi ang kaliskis ng Azure Dragon. Boom! Bago pa makaramdam ng pagkagulat si Uncle Guan, ang malaking ulo ng Azure Dragon, na halos masira, ay nahulog at napunta sa gitna ng pamilya Tong. Ang tagapag-alaga ng pamilya Tong ay nahulog. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu. Mabilis na bumalik sa normal na sukat ang kanyang katawan. Pagkatapos ay tumapak siya sa lupa at sumugod papunta kay Uncle Guan. Napakalamig ng ekspresyon ni Uncle Guan. Iniunat niya ang kanyang palad at naglabas ng malaking selyo, sinusubukang pigilan si Chinyu gamit ito. Gayunpaman, ang lakas ni Chinyu ay nakakatakot. Ang ginintoang liwanag ay pumutol sa lahat, at ang selyo ay direktang nabasag. Ang malaking kamao ni Chinyu ay dumating sa harap ni Uncle Guan sa isang iglap. Nag-iba ang ekspresyon ni Uncle Guan. Ibinuka niya ang kanyang bibig at iniluwa ang isang malaking berdeng puno, at ang berdeng puno ay naglalabas ng berdeng ningning. Sa ilalim ng ningning na ito, ang lakas ni Chinyu ay agad na naalis. Tinamantala ni Uncle Guan ang kanyang pagkakataon na tamaan si Chinyu ng isa pang malaking selyo. Boom! Napaatras si Chinyu ng ilang hakbang. Kumunat ang noo niya at tumingin sa sinaunang berdeng puno sa kanyang kamay. Ang kapangyarihang ito ay medyo kakaiba, at ito ay medyo katulad ng teknik na ginamit noon ni Tong Haoyang. Hawak ang mahiwagang berdeng puno, sumigaw si Uncle Guan, Little Beastard. Pinatay mo talaga ang Divine Guardian Beast ng pamilya kong Tong. Dapat kang mamatay dito ngayon. Pagkasabi noon, binuhat ni Uncle Guan ang sinaunang puno gamit ang isang kamay. Ang mga alon ng tubig na alon ng berdeng ningning ay humampas patungo sa Chinyu. Alam ni Chinyu na ang sinaunang punong ito ay hindi simple. Kahit na hindi ito kasing lakas ng isang saint weapon, hindi ito dapat maliitin. Kaya naman, agad niyang inactivate ang saintly body technique at nag-cross arms sa harap niya. Klang! Sa sandaling magkadikit sila, ang katawan ni Chinyu ay napaatras ng ilang hakbang, na nag-iwan ng mga butik sa kanyang mga braso. Tingnan mo kung paano kita pinigilan. Sigaw ni Uncle Guan at bahagya niyang ibinato ang sinaunang puno sa kanyang kamay. Lumalaki ang sinaunang puno, at isang nakakatakot na puwersang panunupil ang bumagsak kay Chinyu. Tumangala si Chinyu sa sinaunang puno at sumigaw. Itinaas niya ang kanyang mga braso at tinanggap ang sinaunang puno. Ang sinaunang puno ay naglalabas ng kakaibang kapangyarihan. Sa ilalim ng kapangyarihang ito, naramdaman ni Chinyu na ang kanyang katawan ay nanghihina, at ang kanyang katawan ay patuloy na pinipigilan. Tuldok tuldok tuldok. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at sumigaw. Sumasayaw sa hangin ang itim niyang buhok at umaakyat ang dugo.
Parang walang makakapidyaw sa kanya. Umasa siya sa makapangyarihang katawan na iyon at itinulak pabalik ang berdeng punong ito. Buzz! Sa sandaling ito, isang banal na araw ang bumaril patungo sa sinaunang bronze tree. Ang banal na palaso ay naglalaman ng lakas ng dakilang daw. Ito ay hindi kapani-pani walang nakakatakot. Ang walang kamatayang kapangyarihan ay nakadikit dito na para bang ito ay dumaan sa mga panahon. Boom! Ang banal na palaso ay tumagos sa sinaunang puno at talagang nabasag ito. Sa paglingon, nakita ni Qin Yu ang umatake, si Jiu Shao, na may hawak na pana sa kanyang kamay. Ang mga mahiwagang rune at isang malaking bilang ng mga misteryosong nilalang ay nakaukit sa busog. Maraming salamat. Walang oras si Qin Yu na mabigla sa lihim na kayamanan sa kamay ni Jiu Shao. Pagkatapos magpasalamat ay tumingin ulit siya kay Tito Guan. Gayunpaman, nang maramdamang may mali, agad na tumakas si Uncle Guan sa kawalan, na wala nang walang bakas. Tuldok tuldok tuldok. Kung wala si Uncle Guan, ang backbone, maraming mga tambay ng pamilya Tong ay wala sa lahat. Ang mga cultivator ng Demon Slaying Peak ay napuno ng nakakatakot na layunin ng labanan. Ang buong pamilya Tong ay nasa isang kalunos-lunos na kalagayan, at maging ang langit ay kinulayan ng pula ng dugo. Hahaha! Nang makita ito, hindi napigilan ni Qin Yu na matawa. Patayin sila. Sino ang nagmamalasakit kung saang aristokratikong pamilya sila nagmula? Patayin mo lang sila hanggang sa kontento ka. Sigaw ni Qin Yu. Anong aristokratikong pamilya ng Zhongzhou? Tayurakan natin sila sa ilalim ng ating mga paa. Para bang lahat ay nahawaan. Ang kanilang mga katawan ay naglabas ng walang katapusang hangarin sa labanan na para bang sila ay desperadong naglalabas ng kawalan ng katarungan. Sa kabilang dulo, nagtatago sa dilim, si Tio Guan ay nakarating sa pinakamalalim na bahagi ng pamilya Tong. Pagkaupo ng tuwid, si Tong Lianyang ay hindi mukhang nataranta. Sa kabilang banda, si Tong Guangqing ay nanginginig sa tabi niya na parang takot na takot. Ang tagapag-alaga na banal na hayop ay patay na. Ang sinaunang tansong puno ay nabasag din. Sobrang pangit ng mukha ni Uncle Guan. Pinaikit nitong Lianyang ang kanyang mga mata, bumantong hininga, at sinabing, hindi ko inaasahan na ang Demon Slaying Peak ay bibisita sa aking pamilya Tong. Lahat ng ito ay dahil sa Qin Yu na iyon. Tilat ang mga mata nitong Guangqing habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. 1,868 labanan laban kay Tong Lianyang. Dahan daw ang tumayo si Tong Lianyang at sinabing may malamig na mukha, ang Demon Slaying Peak ay hindi kumakatawan sa Thunder Courtyard. Hindi nila matitinag ang aking pamilya Tong. Sa sumunod na segundo, sa bahagyang pagtapak ng kanyang mga paa, dinala ni Tong Lianyang sina Tito Guan at Tong Guangqing sa larangan ng digmaan. Ikinulong ni Tong Lianyang ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Sa pagtingin sa pagdanak ng dugo sa pamilya Tong, isang bakas ng puot ang sumilay sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at ang isang nakakatakot na kapangyarihan ay agad na natipon sa kanyang mga kamay. Kasunod nito, mariing idiniin nitong Lianyang ang kanyang mga palad pababa. Boom! Ang buong lupain ng pamilya Tong ay lalong lumubog sa sandaling ito. Ang malakas na puwersa ay nagpa-freeze sa lahat. Nabalot ng katahimikan ang larangan ng digmaan. Napatingin ang lahat sa direksyon nitong Lianyang. Siya ay isang lubhang nakakatakot na matandang lalaki. Kahit na ang panloob na chi sa kanyang katawan ay hindi kapani-pani walang kalmado, ito ay nagdadala ng matinding pang-aapi, at walang sinuman ang nang-ahas na huwag pansinin ito. Si Tong Lianyang ay nabuhay ng libu-libong taon, at ang kanyang lakas ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Pinigyan ng sapat na oras, makapasok siya sa semi-saint cultivation realm. Nilaybot ng mga mata nitong Lianyang ang mga tao, at walang pakialam na sinabi niya, sino ang umaatake sa aking pamilya Tong? Mr. Tong, sa tingin ko hindi mo kailangang magpakatanga, humakbang pasulong si Qin Yu at sumigaw. Hindi pinansin nitong Lianyang si Qin Yu at nagpatuloy, sino si Qin Yu? Ako, malamig na sabi ni Qin Yu. Tumingin si Tong Lianyang kay Qin Yu at sinabing, naglakas loob kang salakayin ng aking pamilya Tong sa murang edad. Ang kabataang henerasyon ay talagang kagalang-galang. Hindi ko sinasadya na maging kaaway ng pamilya Tong mo, malamig na sabi ni Qin Yu.
Ang pamilya mong tong ang unang nangbuli sa akin at inalis ang kaibigan ko. So, sabi nitong Lianyang nang hindi itinaas ang kanyang mga mata. Kaya kailangan mong mamatay. Kailangan mong bayaran ang halaga para sa iyong mga aksyon. Ang sagot ni Chinyu ay maikli at komprehensibo, ngunit pambihira. Ikaw lang. Tumawa si Tong Lianyang. Ako lang. Si Chinyu ay humakbang pasulong sa hindi pagmamalabos o pag-iwas sa sarili na paraan. Unti-unting naging malamig ang ekspresyon ni Tong Lianyang. Pinatay mo ang 12-dosenang mga tao ng aking pamilya, Tong. Paano natin ito aayusin? Dahan-dahan niyang sabi. Ayusin mo ang iyong mga A*S. Umayos ka sa iyong sarili. Umungol si Chiang Mang na nagpasakit sa tenga ng lahat. Bumaba ang tingin nitong Lianyang kay Chiang Mang. Hindi siya nagalit, at walang pakialam lang ang sinabi niya, mga napaka-primitive na kaisipan at bokabularyo. Hindi ka karapat-dapat na makipag-usap sa akin. FCQ. Old Bastard. Ano bang pinagkukunwari mo? Isang hakbang pasulong si Chiang Mang, at ang kanyang katawan ay kumikinang sa pulang ilaw. Tumigil si Tong Lianyang sa pagpansin kay Chiang Mang. Tumingin siya kay Chinyu at sinabing, pinatay mo si Tong Haoyang. Tama. Hinampas ko ang ulo niya ng isang suntok, malamig na sabi ni Chinyu. Mukhang mayroon kang ilang mga kasanayan, sabi ni Tong Lianyang na may mahinang ngiti. Namumuhay ka sa iyong reputasyon bilang magulong katawan. Paano ito? Ikaw ang pumalit sa posisyon ni Tong Haoyang, at ituturo ko sa iyo ang lahat ng natutunan ko sa buhay ko. Paano iyon? Paumanhin, hindi ako interesado, malamig na sabi ni Chinyu. Kung gayon ano ang gusto mo? Pinaikit nitong Lianyang ang kanyang mga mata at nagtanong. Pinaalis ka, malamig na sabi ni Chinyu. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang katawan ni Chinyu ay naglalabas na ng napakalaking layunin ng pagpatay. Mula nang salakayin mo si Juwo, patay ka na. Lalong naging malamig ang boses ni Chinyu. Kung ganoon ang kaso, kailangan kitang patayin, napabuntong hininga si Tong Lianyang. Pagkatapos niyang magsalita, dumating si Tong Lianyang sa harap ni Chinyu. Magsisimula na ang isang mahusay na labanan. Ang mga galaw ni Tong Lianyang ay lubhang kakaiba. Ang bawat galaw niya ay tila walang kapangyarihan, ngunit talagang naglalaman ito ng hindi kapani-pani walang nakakatakot na kapangyarihan. Maging si Chinyu ay napilitang umatras saglit. Ang matandang lalaki na ito ay isang buhay na fossil. Ang mga pamamaraan na kinokontrol niya ay hindi mabilang at kahit nakamangha-mangha. Minsan, hawak niya ang isang malaking selyo, at kung minsan, nakikibahagi siya sa malapit na labanan. Nakakaloka ang mga pagbabago sa kanyang mga galaw. Si Tong Lianyang talaga ang pinuno ng pamilya Tong. Bawat isa sa kanyang mga pag-atake ay tila pinagsasama sa mga kakaibang pamamaraan ng daw ng pamilya Tong. Bawat suntok niya ay naglalaman ng kapangyarihang maaaring magwasak sa mundo. Lahat sila ay mga diskarte sa pagpatay. Ang labanan sa pagitan ng dalawa ay muntik nang magresulta sa sira-sira na pamilyang Tong. Dumagundong ang lupa, at patuloy na kumikislap ang liwanag sa kalangitan. Ang kanilang bilis ay napakabilis din. Si Tong Lianyang ay parehong nabigla. Ito ang pamilyang Tong, ang kanyang tahanan. Ang ninuno ng pamilya Tong ay nag-set up ng isang lihim na pamamaraan dito. Maaaring gamitin ni Tong Lianyang ang natural na pamamaraan ng daw ng pamilya Tong upang labanan si Chinyu. Ngunit kahit na ganoon, hindi dehado si Chinyu. Ito ay sapat na upang ipakita na ang lakas ni Chinyu ay mas mataas kaysa kay Tong Haoyang. Tulad ng inaasahan sa magulong katawan. Kung bibigyan ng oras, baka makalaban niya ang mula sa pamilyang Si. Lalong nabigla si Tong Lianyang. Kung wala ang suporta ng lihim na pamamaraan ng pamilya Tong, maaaring hindi siya ang kakampi ni Chinyu ngayon. Pumunta ka sa impyerno. Sumigaw si Chinyu at naghagis ng suntok na naglalaman ng galit at matinding hangarin sa labanan. Alam ni Tong Lianyang kung gaano kakilakilabot ang magulong katawan. Kaya natural na hindi niya ito matatanggap. Nilagay niya ang daliri niya sa bibig niya at may binulong. Sa isang iglap, isang misteryosong ilog ang biglang tumaas at napuno ang kalangitan, na lubusang lumubog sa Chinyu. Tumingin si Tong Lianyang sa direksyon ni Chinyu na may malamig na tingin at bumulong sa mahinang boses, Heavenly River Seal.
Sa isang iglap, ang malaking ilog ay gumulong sa isang selyo at malakas na humampas patungo sa Chinyu. Tuldok tuldok tuldok. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Tong Lianyang at galit na sumigaw, hindi ako natatakot sa anumang spells. Inabot niya ang kanyang palad, at ang gintong liwanag ay naging isang banal na espada na humahampas pasulong. Ito ay isang banal na espada na nabuo ng mga pamamaraan ng Dao ni Chinyu. Isa itong teknik na naintindihan niya noong nakipag-away siya kay Yuan Shu. Ito rin ay lubhang nakakatakot. Kung ikukumpara sa mababaw na pangunawa ni Yuan Shu, si Chinyu ay mukhang mas mature. Ang Divine Sword ay naglaslas at pinutol ang Heavenly Reversal sa dalawa. Malamig na sumangot si Tong Lianyang. Muli, tahimik niyang binanggit ang spell. Biglang bumangon ang ilang malalaking kamay mula sa lupa at sinampal si Chinyu. Si Chinyu ay walang takot pa rin. Biglang nanginig ang kanyang katawan, at itinaas niya ang kanyang nakakatakot na paningin. Isa rin itong malaking gininto ang kamay, at ang lahat ng mga pangitain ay nagbago sa malaking kamay na ito. Ang kapangyarihan nito ay napakalakas. Ang banggaan sa pagitan ng mga palad ay nahati sa lupain ng pamilya Tong sa dalawa, na nagdulot ng malakas na boom. At si Tong Lianyang ay napilitang umatras ng ilang hakbang. Ang kanyang chi at dugo ay umaagos na, at sa lalong madaling panahon siya ay napagod sa ilalim ng malaking labanang ito. Sa pagharap sa bata, malakas, at masiglang Chinyu, si Tong Lianyang ay nagsimulang makaramdam ng kawalan ng lakas. Sinamantala ni Chinyu ang pagkakataon at sumuntok ng 38 beses sa isang kisap mata, maaaring sirain ng bawat isa ang mga bundok at ilog. Tuldok tuldok tuldok. Sa wakas, napilitan si Tong Lianyang na umatras. Isang malaking dagwang butas ang nalikha sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Ama! Nang makita ito, nagbago ang ekspresyon ni Tong Guangqing at hindi niya napigil ang mapasigaw sa gulat. Pinunasan ni Tong Lianyang ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Malamig niyang tiningnan si Chinyu at sinabing dahan-dahan, napakahusay ba ng lahat ng magulong katawan? Ayaw makinig ni Chinyu sa kanyang kalokohan. Sumigaw siya sa kanyang katawan na puno ng layunin ng labanan, Tong Lianyang, ngayon ang araw na mamatay ka. 1,869 na tunay na santo. Sa pagharap sa kapangyarihan ni Chinyu, hindi umatras si Tong Lianyang. Ang kanyang matandang malabuwiter na mga mata ay malamig na tumingin kay Chinyu at pagkatapos ay sumigaw siya, munting brat, maglakas loob kang pumunta sa aking tirahan ng Tong. Sasabihin ko sa iyo ngayon na ang pamana ng pamilya Tong ay hindi isang bagay na maiisip mo. Pagkasabi nun, sumigaw si Tong Lianyang. Iniabot niya ang kanyang palad at isang itim na sinaunang kampana ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa sandaling lumitaw ang sinaunang kampana, isang alon ng banal na kapangyarihan ay agad na kumalat. Tandang padamdam. Lahat ay pinigilan ng aura na ito, at napakahirap para sa kanila na gumalaw man lang. Ito ang banal na kapangyarihan, at ang hawak niya sa kanyang kamay ay isang ganap na nabuhay na Saint Weapon. Dati, si Juwo ay nahuli rin ng Saint Weapon na ito. Ngayon, inilabas na muli ni Tong Lianyang ang Saint Weapon. Brat, sino ang nagpapadala kung sino sa impyerno? Galit na sigaw ni Tong Lianyang. Sa ilalim ng banal na kapangyarihang ito, labis ding hindi komportable si Chinyu. Bahagyang nanginginig ang katawan niya na para bang pipigilan siya. Sa kabilang banda, tila sinusubukan ni Tong Lianyang ang kanyang makakaya upang tapusin ang labanan. Agad niyang pinaandar ang sinaunang kampana, at ang mga alon ng nakakatakot na banal na kapangyarihan ay humampas patungo kay Chinyu. Ang banal na kapangyarihang ito ay parang alon ng tubig. Ito ay mukhang napakabagal, ngunit ito ay tumawid sa isang iglap. Boom! Isang nakakatakot na tunog ang sumabog sa sandaling ito. Ang buong kalawakan ay gumuho, at ang lupa ay ganap na nabasag. Ang lahat sa loob ng 100 star radius ay naging mga guho. Nagmamadaling tumakas ang lahat, at ang mga hindi makatakas sa oras ay agad na naging ambon ng dugo. Ito ang kapangyarihan ng isang ganap na nabuhay na Saint Weapon. Napakalakas nito, at tiyak na hindi ito isang bagay na maaaring labanan ng Reversion Void Stage Cultivator. Sa pagtingin sa tumataas na usok, hindi napigilan ni Tong Lianyang ang pagngisi.
Ang parehong Saint Weapon ay natural na magpapakita ng iba't ibang kapangyarihan sa mga kamay ng iba't ibang tao. Kung ikukumpara kay Tong Guangqing, ang kapangyarihang ipinakita ni Tong Lianyang ay higit na nakakatakot. Ikaw ay walang ingat. Malamig na sabi ni Tong Lianyang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Qin Yu ay sumabog mula sa usok. Nakatayo siya sa gitna ng hangin, isang magic ruler sa kanyang kamay. Ang magic ruler na ito ay isa ring Saint Weapon, isang Saint Weapon mula sa Thunder Courtyard. Mayroon kang Saint Weapon, at ganoon din ako. Malamig na sabi ni Qin Yu. Nang makita ang Saint Weapon sa kamay ni Qin Yu, naging hindi natural ang ekspresyon ni Tong Lianyang. Nagdala ka pa ng Saint Weapon, sabi niya, na kinusot ang mga mata. Mukhang sapat na ang paghahanda mo. Gumisi si Qin Yu. Dahil nandito ako, lilipulin ko ang pamilya Tong minsan at magpakailanman. Hindi kita bibigyan ng pagkakataong makatakas. Dahil alam na ang labanan ngayon ay hindi magtatapos ng mapayapa, si Tong Lianyang ay hindi na nag-aksaya pa ng oras at muling pinaandar ang sinaunang kampana sa kanyang kamay. Swish! Isang dagandong ang umalangaw-ngaw, at ang nakakatakot na banal na kapangyarihan ay muling kumalat. Si Qin Yu ay hindi nang ahas na maging mabagal. Hinawakan niya ang magic ruler at ikinaway ito bigla, at ang parehong banal na kapangyarihan ay agad na sinalubong ito. Boom! Nagbanggaan ang dalawang nakakatakot na puwersa, at saglit, namuti ang buong espasyo, at walang malinaw na nakikita. Nakatakas na si Jiu Shao at ang iba pa 100 milya ang layo. Nakatitig sila sa larangan ng digmaan, at walang nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Alam nila na ang labanan sa pagitan ng Saint Weapons ay hindi isang bagay na maaari nilang salihan. Nagbanggaan at nag-intertwined ang dalawang puwersa, at saglit, parang deadlock sila. Bagamat pareho silang Saint Weapons, may pagkakaiba pa rin. Ang Saint Weapon na nasa kamay ni Qin Yu ay nagmula sa Thunder Courtyard, kaya natural na mas malakas ito kaysa sa Saint Weapon ng pamilya Tong. Sa dagandong ni Qin Yu, ang magic ruler sa kanyang kamay ay na-activate sa sukdulan. Ang banal na kapangyarihan ay sumambulat kaagad. Boom! Ang magic ruler ay nagbuga ng isang makinang na liwanag. Ito ay tila ang tunay na banal na kapangyarihan habang ito ay nadurog. Hindi na makatagal si Tong Lianyang. Napahawak siya sa tansong kampana ng hirap na hirap habang patuloy na nanginginig ang kanyang katawan. Boom! Sa isa pang malakas na putok, ang kapangyarihan ng magic ruler ay direktang tumangay. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Tong Lianyang. Ang tansong kampana lang ang kaya niyang ilagay sa harap niya. Ang tansong kampana ay naging napakalaki sa isang iglap at pinrotektahan si Tong Lianyang sa likod nito. Klang! Klang! Ang nakakatakot na kapangyarihan ng magic ruler ay patuloy na tumama sa tansong kampana. Isang hit, dalawang hit. Pagkatapos ng ikawalong welga, hindi na nakayanan ng tansong kampana at lumitaw ang mga bitek. Bitek! Isang malutong na tunog ang kumalat, at nabasag ang Saint Weapon ng pamilya Tong. Si Tong Lianyang, na tinamaan ng backlash ng puwersang ito, ay agad na napaatras ng 12-dosenang hakbang. Bumulwak ang sariwang dugo mula sa kanyang bibig, at agad siyang nawalan ng gana. Ang kanyang panloob na chi ay naging lubhang magulo. Tatay! Tuldok tuldok tuldok! Si Tong Guangqing ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin nang makita niya ito. Isang bakas ng kalungkutan ang sumilay sa mukha ni Tong Lianyang. Nahihirapan siyang umupo at agad na tumingin sa direksyon ni Qin Yu. Nagdala ka pa ng Saint Weapon. Parang hindi ka titigil hanggat hindi mo natatanggal ang pamilya ko Tong. Malamig na sabi ni Tong Lianyang. Tama iyan, nginisya ni Qin Yu. Mawawala ang pamilya Tong simula ngayon. Sa tingin mo ba maaalis mo ang pamilya Tong? Paano masisira sa iyong mga kamay ang mana ng pamilya kong Tong? Sabi ni Tong Lianyang na nakapikit ang mga mata. May masamang pakiramdam si Qin Yu sa kanyang puso. Hindi kaya ang pamilya Tong ay may nakatagong kapangyarihan na mas nakakatakot pa sa isang Saint Weapon. Qin Yu. Sa sandaling ito, biglang umungal si Tong Guangqing, na nasa hindi kalayuan. Ibabalik ko sa iyo si Juwo, at hahayaan mong magpahinga ang bagay ngayon. Buong lakas na sigaw ni Tong Guangqing.
Malamig na tiningnan ni Qin Yu si Tong Guangqing at sinabing, wala na ang Saint Weapon, kaya anong karapatan mong makipag-ayos sa akin? Huwag mo nang isipin na gamitin si Juwo para banta ako. Kung walang Saint Weapon, walang sino man sa inyo ang makakapatay sa kanya. Nakanganga ang bibig ni Tong Guangqing at napuno siya ng panghihinayang. Tuldok tuldok tuldok. Samantala, si Tong Lianyang ay nakaupong nakakross sa lupa. Mamantong hininga siya at sinabi, nabuhay ako ng ilang libong taon. Nabuhay ako ng sapat. Ano, gusto mong sirain ang sarili mo? Kung ganoon, ang buong pamilya Tong ay ililibing kasama mo. Malamig na sabi ni Qin Yu. Tumawa si Tong Lianyang at sinabing, pagsira sa sarili. Ha. Qin Yu? Minaliit mo ang pamilya Tong. Ang pamilya Tong ay may mahabang kasaysayan at nagsilang ng hindi mabilang na mga matataas na henyo. Sa tingin mo ba ay walang magagawa ang pamilya Tong sa iyo? Ikaw na munting bastard, hindi mo alam ang kalawakan ng langit at lupa. Habang sumisigaw si Tong Lianyang, ilang patak ng dugo ang biglang lumipad mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang kakanyahan ng dugo ay sumanib sa kawalan ng pamilya Tong, na parang nag-activate ito ng ilang uri ng pormasayon. Sa aking dugo, bubuhayin ko ang matandang ninuno. Si Tong Lianyang ay umungal ng paulit-ulit. Nang marinig ito, biglang nabahala si Qin Yu. Buhayin ang matandang ninuno. Ang ninuno ng pamilya Tong. Nais kaya ni Tong Lianyang na buhayin ang isang tunay na santo. Kung iyon ang kaso, si Qin Yu, na may hawak na Saint Weapon, ay hindi na makakalaban. Swish! Ang nakakatakot na mga diskarte ng Dao ay patuloy na nagko-condense at lumilitaw sa kalangitan sa itaas ng tirahan ng Tong. Boom! Sa oras na ito, isang malakas na tunog ang kumalat, at ang lupa ng tirahan ng Tong ay nagsimulang gumuho. Hindi mabilang na mga aura ang lumabas mula sa dilim at muling nagtipon. Hindi nagtagal, isang matandang lalaki ang dahan-daang lumabas mula sa makapal na ulap, at ang kanyang katawan ay nagdala ng isang lubhang nakakatakot na aura. Tandang padamdam. 1,870 isang semi-saint. Ang aura na ito ay tila nag-freeze ng lahat sa paligid. Parang huminto ang buong mundo sa sandaling ito. Ang mga pupil ni Qin Yu ay biglang lumaki, at ang kanyang mukha ay biglang naging sobrang pangit. Naramdaman niya ang mga bakas ng banal na kapangyarihan mula sa matanda, at ang mga tipak ng panloob na chi na lumalabas ay tila may kapangyarihang sirain ang mundo. Hindi maiwasan ni Qin Yu na umatras ng 2 hakbang, nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng tunay na santo ang pamilya Tong. Ancestor, nagkakaproblema ang clan. Please help us. Lumuhad si Tong Lianyang sa lupa at magalang na sinabi. Tumingin ang matanda sa direksyon ni Tong Lianyang at saka sinulyapan ang kasalukuyang pamilya Tong. Hindi niya maiwasang mapabulalas, mukhang dumating sa puntong ito ang pamilya Tong. Ito ang kawalan ng kakayahan ni Junior. Sabi ni Tong Lianyang sa masakit na boses. Ikinaway ng matanda ang kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, kalimutan mo na, kalimutan mo na. Walang-walang hanggan. Pagkatapos, tumingin ang matanda sa direksyon ni Qin Yu. Ikaw ang nagdala ng mga tao sa tirahan ni Tong. Sabi ng matanda. Gusto ni Qin Yu na mga tuwiran sa kanya, kaya niyakap niya ang kanyang mga kamay at sinabing, Senyor, ang pamilyang Tong ang ayaw akong paalisin at saktan ang kaibigan ko. Wala akong choice. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin ito, walang pakialam na sabi ng matanda. Gusto ko lang malaman kung ikaw ba ang dahilan ng sitwasyon ngayon ng pamilya Tong. Nang marinig ang mga salita ng matanda, hindi mapigilan ni Qin Yu na magmura sa kanyang puso. Gaya ng inaasahan, hindi mabuting tao ang matandang bastard na ito. Kaya, itinaas ni Qin Yu ang kanyang ulo at sinabing, oo, ginawa ko ito, ngunit. Tama na. Naging malamig ang tono ng matanda. Agad na napuno ng galit si Qin Yu. Damn it, napaka-overbearing talaga ng matandang ito. Gayunpaman, talagang makapangyarihan siya, at hindi maihahambing sa kanya si Qin Yu. Sa pag-iisip nito, sinubukan ni Qin Yu na magtanong, Senyor, kung matapang akong magtanong, nasa True Saint Realm ka ba? Bagaman hindi ko makita ang tunay na kaharian ng santo, malapit na ako doon, walang pakialam na sabi ng matanda. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Qin Yu.
Damn it, hindi pa siya nakakatuntong sa True Saint Realm at masyado na siyang mayabang. Kung siya ay matagumpay na makatuntong sa True Saint Realm, hindi niya alam kung ano ang magiging hitsura niya. Sa sandaling ito, dumating din si Chiang Mang, ang Pitmaster, at ang iba pa bago si Qin Yu. Isang hakbang pasulong ang Pitmaster, itinaas ang kanyang mga kamay, at sinabing, "Senior, galing tayo sa Thunder Courtyard." Thunder Courtyard. Nang marinig ito, naging hindi natural ang ekspresyon ng matanda. Hindi niya namamalayan na tumingin kay Tong Lianyang. Old Ancestor, wala itong kinalaman sa Thunder Courtyard. Galing lang sila sa Demon Slaying Peak, nagmamadaling sabi ni Tong Lianyang. Demon Slaying Peak, buti naman. Nakahinga ng maluwag ang matanda. Dahil hindi ito ang hukbo ng Thunder Courtyard, walang dapat ikabahala. Senior, ang pamilya Tong ay pinaghihinalaang gumagawa ng. Sige, hindi na kailangan pang sabihin. Dahil nandito na kayo, pwede na kayong lahat. Muling pinutol ng matanda ang mga salita ng Pitmaster sa isang mapang-akit na paraan. Si Chiang Mang, na nakatayo sa gilid, ay hindi na nakayanan. Itinuro niya ang matanda at pinagalitan, "Ikaw na matanda, hindi mo ba ako papatapusin? Hindi ba't semi-saint ka lang? Isang patay na semi-saint. Nagpapanggap ka ba bilang isang tunay na santo? Bakit mo kami hinihiling na manatili? Hinihiling mo bang manatili kami upang ilibing ka?" Nang marinig ang vulgar na mga salita ni Chiang Mang, isang sobrang nakakatakot na aura ang agad na lumabas sa katawan ng matanda. Sa ilalim ng aura na ito, ang lahat ay napilitang umatras ng ilang hakbang. Si Chiang Mang, na unang nataman, samuka pa ng dugo sa impact. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at itinuro ang matanda, "Matanda, maghintay ka lang. Huhukayin ko muna ang puntod ng ninuno mo. Naghahanap ka ng kamatayan." Galit na galit ang matanda kay Chiang Mang. Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, isang nakakatakot na aura ang bumulwak. Bagamat isa lamang siyang semi-saint, ang kanyang lakas ay hindi isang bagay na maihahambing ng isang reversion void stage cultivator. Ang malawak na enerhiya ay naglalaman ng isang mapanirang puwersa na sumaire sa lahat ng bagay sa landas nito. Pati ang kawalan ay sumabog. Si Qin Yu ay natural na hindi mapapabayaan ni Chiang Mang mag-isa. Sa sandaling ito, walang kwenta ang magsabi, kaya lang makakagat niya ang bala at gawin ito. Sa makatuwid, nagmamadaling kinuha ni Qin Yu ang kanyang magic ruler at sinalubong ang pag-atake dito. Boom! Isang nakakatakot na banggaan ang naganap. Bagamat may saint weapon si Qin Yu, hindi pa rin siya ang kalaban ng semi-saint. Sa sandaling sila ay nabangga, si Qin Yu ay pinalipad pabalik, at ang mga buto sa kanyang mga braso ay nabali. Ang bakas lang ng natitirang kapangyarihan ay bumagsak si Qin Yu sa lupa at samuka ng dugo. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto ni Qin Yu ang malaking agwat sa pagitan niya at ng isang semi-saint. Kahit na may hawak siyang saint weapon, wala siyang kakayahang lumaban. Ha. Nang makita ito, hindi napigilan ni Tong Lianyang ang tumawa. "Qin Yu? Ito ang pundasyon ng aking pamilyang Tong." Malamig na saway ni Tong Lianyang. Ang ekspresyon ni Qin Yu ay sobrang pangit. Isa lamang itong casual na pag-atake ng matanda, ngunit naglalaman ito ng nakakatakot na kapangyarihan. Kung talagang lumaban sila, lahat ay malamang na mapatay sa isang hininga. Qin Yu. Tuldok. Nagmamadaling sumugod si Chiang Mang sa harap ni Qin Yu at nataranta, "Kumusta ka? Ayos ka lang?" Itinulak ni Qin Yu si Chiang Mang palayo at sinabi sa malalim na boses, "Wala tayong kalaban-laban para sa kanya. Mabilis kayong umalis. Hindi ako aalis." Nanlaki ang mga mata ni Chiang Mang. Pinandilatan ni Qin Yu si Chiang Mang at sinabing, "Cut the crap. Walang saysay na manatili ka rito. Susunod akong gagamit ng napakalakas na spell. Kung mananatili ka rito, malamang na maapektuhan ka." Ang mga iniisip ni Chiang Mang ay mas simple, at naniwala siya kay Qin Yu. "I see. Magiging okay ka ba? Don't worry. May plano na ako." Si Qin Yu ay puno ng katarantaduhan. "Sige," sabi niya. Tumango si Chiang Mang bilang pagsang-ayon. Bumalik siya kay Jiu Shao at sa iba pa at sinabi sa kanila ang sinabi ni Qin Yu.
Ibinuko ng Pitmaster at Jiu Shao ang kanilang mga bibig, halatang hindi naniniwala sa kanya, ngunit wala silang sinabi. Tumayo si Qin Yu, tumingin sa matanda, at sinabing, Senyor, nagsimula ang bagay na ito dahil sa akin at walang kinalaman sa kanila. Kaya mo ba silang palayain? Tuldok. Siyempre hindi, umiling ang matanda. Wala kang karapatang makipag-ayos sa akin. Senyor, napakagat ng ngipin ni Qin Yu at nagpatuloy, kung tutuusin, taga Thunder Courtyard sila. Hindi magandang bagay sa pamilya tungkong mamamatay silang lahat dito. At saka, may sasabihin ako sa iyo. Hindi mo pwedeng hayaang marinig nila. Natahimik sandali ang matanda. Mukhang naisip niya na may katuturan ang mga salita ni Qin Yu, kaya kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, sige, hahayaan ko na sila. Nakahinga ng maluwag si Qin Yu. Nagmamadali siyang tumingin kay Chang Mang at sa iba pa at sinabing, bilasan mo at umalis. Bagamat hindi nakayanan ni Jiu Shao at ng iba pa, alam din nila na walang saysay ang pananatili, kaya kalaunan ay umalis sila sa tirahan nitong. Pagkatapos nilang makalayo, tumingin ang matanda kay Qin Yu at walang pakialam na sinabi, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Ibinuka ni Qin Yu ang kanyang bibig at sinabing may mahinang ngiti, ang sasabihin ko ay, matandang bastard, kukunin ko ang iyong patay na ina.